Bago tayo tuluyang sumabak sa ating istorya, magparamdam ka muna sa comment section. Taga saan ka bang lugar at anong oras mo ito pinapanood? Gabinan sa probinsya, tanghali sa siyudad, o madaling araw habang tahimik ang paligid, gusto kong malaman kung saan ka nakikinig habang sinisimulan natin ang isang kwentong puno ng sakit, hiya, pagtitiis at unti-unting pagbangon. Si Seraya Valenia ay lumaki sa isang bahay na napakalaki, ngunit kailanman ay hindi naging tahanan para sa kanya. Ang mansyon ng mga Aldevera ay tanyag sa buong bayan ng San Jacobo. Malawak ang lupain, kahanga-hanga ang arkitektura at tila laging may nagaganap na handaan, kasunduan o pagtitipon ng mga mayayamang pamilya. Sa labas, para itong larawan ng dangal at karangyaan. Ngunit sa likod ng malalaking bintana, makingkintab na sahig at mamahaling mga kurtina, may isang batang babae na araw-araw ay pinalalaking parang pagkakamali. Iyon si Seraya. Hindi siya ampun, hindi rin siya tagalabas. Apelyido mismo ng mga Aldevera ang dala niya. Siya ang anak ni Don Leovigildo Aldevera, ngunit hindi siya anak ng babaeng legal na kinikilala sa lipunan bilang may bahay ng Don. Bago pa man tuluyang maging makapangyarihan ng pamilya, nagkaroon ng unang minamahal si Don Leovigildo, isang babaeng tahimik, marangal at hindi mayaman na nagngangalang Maristela Valenia. Ngulit, namatay si Maristela ng bata pa si Seraya. Sa paglipas ng mga taon, pinakasalan ni Don Leovigildo si Veronique Valerosa Aldevera, isang byudang galing sa kilalang angkan, at mula noon ay nagbago ang lahat sa buhay ng dalagita. Bata pa lamang si Seraya nang unawain niyang may mga tinging hindi kailanmang magiging mainit para sa kanya. "Tumayo ka lang maayos," madiing sabi ni Veronique, minsang 7 taong gulang pa lamang si Seraya at nakaupo sa gilid ng hapag. "Huwag kang yumuyo ko ng ganyan, nakakahiyar tingnan." Napakurat lamang si Seraya noon. "Po? Bakit ka ba ipinapasaba dito sa hapag?" Bulong pa ng madrasta habang hinihiwa ang karne. "Sabi ko sa inyo mama, naaamoy ko siya kahit bagong ligo." Walang nagsalita, walang sumita. Tanging ang tunog ng kutsara at tinidor ang maririnig sa mahabang mesa. Sa murang edad, natutunan ni Seraya ang isang mabigat na katotohanan. Hindi lahat ng katahimikan ay kapayapaan. Minsan, ito ay anyo ng pagpapayag. Ang ama niya lamang ang taning tao sa loob ng bahay na nalilinawan na nagmamalasakit sa kanya. Kahit hindi palaging present dahil sa negosyo at mga lupain, sinisikap ni Don Leovigildo na ipadama sa anak na may lugar siya sa mundo. "Maging matatag ka, hiha," madalas niyang sabihin habang inaabot sa kanya ang mga aklat na binili mula sa Maynila. Hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin ng galit. Minsan, mas matibay ang taong marunong maghintay. "Opo, Papa," sagot ni Seraya, bagamat hindi pa niya noon lubusang naiintindihan kung bakit parang lagi siyang pinaghahandaan para sa isang laban na hindi naman niya pinili. Bukod sa ama, iilan lamang sa mga tao sa mansyon ang nagpakita sa kanya ng kabaitan. Nariyan si Mang Uldarico, ang matandang hardinero na nakasimangot sa lahat pero malambot ang loob kay Seraya. Siya ang nagturo sa batang magtanim ng sampagita at gumamela sa likod ng lumang kapilya sa lupain. "Pag may nagtanim ka, hiha, may inaasahan kang tutubo. Hindi man agad-agad, darating din ang panahon." Paano kung ayaw nilang tumubo? Tumutubo ang mabuti kapag hindi sinusukan, tao man o halaman. Mayroon din si Tasing Bilenya, kusinerang matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Kapag pinapahiya si Seraya sa hapag at hindi siya halos makakain, si Tasing ang palihim na nagtatabi ng mainit na lugaw, tinapay o pritong saba para sa kanya sa kusina. "Dito na iha," mahinang sabi ni Tasing, minsang 12 taong gulang si Seraya at umiiyak sa may likod ng pinto. "Hayaan mo na sila, hindi sukat ang pagkatao ang upuang ibinibigay sa iyo sa hapag." May driver ding tahimik ngunit mapagmasdan, si Armino Bascara, na hindi madaldal ngunit laging tumatanggo kay Seraya na parang sinasabing, "Nakikita kita." At sa isang bahay na puno ng pagpapanggap, minsan sapat na ang simpleng pagkilalang yun upang hindi tuluyang mabura ang isang tao.
Habang lumalaki si Serea, lalong luminaw kung paano siya gustong ikahon ni Veronique. Habang si Lucasta ay dinadala sa mga recitals, charity balls at social teas, si Serea ay inaatasang manatili sa bahay, mag-ayos ng lumang aparador, tumulong sa inventory ng linen o samahan ng mga katulong sa pagbubuklod ng mga gamit na ipapamigay. Hindi ka pa handang humarap sa tao, sabi ni Veronique minsang nagpupuntising sumama sa misa sa bayan para sa kaarawan ng ama niya. Pero kaarawan po ni Papa, gusto niya pong makasama ako. Mahinahon niyang sabi. Ibiniti ni Veronique ang tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Mas gugustuhin niyang hindi magkaroon ng usap-usapan. Hindi umimik si Don Leovigildo noon. May sakit na siya sa puso at halatang pagod na pagod. Nakita ni Serea ang paghigpit ng hawak nito sa baston, ngunit wala itong naisagot. Sa gabing iyon, unang beses niyang naramdaman na kahit mahal siya ng ama niya, may mga kapangyarihang hindi na nito kayang pigilan. Pagdating ni Serea sa edad na 18, mas lalo siyang naging tahimik sa panlabas na anyo, ngunit sa loob niya ay may nabubuong tibay. Mahilig siyang magbasa ng records sa lumang silid-aklatan. Pinag-aaralan niya ang mga lumang kasulatan ng lupa, mga lumang liham at mga account ledger ng hasyenda. Hindi upang maagaw ang kung anuman, kundi upang maunawaan kung paano umiikot ang mundong laging nagsasabing wala siyang karapatan dito. Doon niya unti-unting natuklasan na mas komplikado ang kanilang pamilya kaysa sa ipinapakita ni Veronique sa lipunan. Hindi siya bunga ng pagtataksil. Hindi siya lihim na anak na itinago. Kinilala siya ng kanyang ama. May mga papeles, may mga liham, may mga pirma, may mga katibayang nagpapatunay na hindi siya basta-basta lamang maaaring itapon sa anino. Isang hapon, nadatnan siya ni Veronique sa silid-aklatan habang hawak ang isang lumang folder. Anong ginagawa mo rito? Malamig nitong tanong. Nag-aayos lang po ako ng mga lumang papeles. Marami na pong inaamag. Agad lumapit si Veronique at kinuha ang folder mula sa kanyang kamay. Wala kang pakialam sa mga bagay na hindi para sa'yo. Pero tungkol po ito sa... Tumigil ka. Bumaba ang boses nito. Makinig kang mabuti, Serea. Kahit anong papel pa ang mahawak mo, hindi ka kailanman magiging katulad namin. Katulad namin. Iyon ang linyang matagal nang kumakain sa isip ni Serea. Dahil ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Hindi ba apelyido rin nila ang dala niya? Hindi ba dugo rin ng ama niya ang dumadaloy sa kanya? Ngunit sa bahay na iyon, mas mabigat ang pinaniniwalaan ng mga tao kaysa sa katotohanan. Sa kabila ng lahat, may isang lugar sa buhay ni Serea na hindi kontrolado ni Veronique, ang munting outreach work na sinimulan niya para sa mga anak ng mga magsasaka sa lupain ng Aldevera. Hindi iyon malaking proyekto. Sa umpisa'y simpleng pagtuturo lamang sa lumang bodega tuwing Sabado gamit ang mga lumang libro at lapis na siya mismo ang nag-aayos. Tinuturuan niya ang mga batang sina Mio, Talin, Eska at Ben-Hur ng pagbabasa, simpleng bilang at minsan ay tamang pagsulat ng pangalan. Miss Serea, tanong minsan ng maliit na si Talin, pag marunong na po akong magsulat, pwede na po akong maging guro? Ngumiti si Serea at hinaplos ang buhok ng bata. Pwede kang maging kahit ano, basta hindi ka titigil. Sa isa sa mga gawaing iyon, niya nakilala si Averon Sarmiento. Hindi siya dumating na tila isang prinsipe sa kabayo at hindi rin agad umikot ang mundo ni Serea sa kanya. Isa lamang siyang batang abogado noon na ipinadala ng isang non-profit legal aid group upang magbigay ng libreng payo sa mga tenant farmers hinggil sa kontrata, utang at karapatan sa ani. Simple ang suot nito, maayos magsalita at hindi mayabang kahit halatang edukado at may pinanggalingan. Unang nakita ni Averon si Serea habang nagtuturo ito sa mga bata sa gilid ng lumang bodega. Nakatupi ang manggas ng damit niya, may bahid ng alikabok ang palad at pawis na bahagya ang noo, gumit buo ang tinig at malinaw ang mga mata habang pinapabasa si Mio. Ang galing mong magturo, sabi ni Averon nang matapos ang klase. Napatingin si Serea at bahagyang natigil. Ay, hindi naman po,
Sinasanay ko lang sila. Hindi lahat marunong magpaliwanag ng may tiyaga. Nag-ayos siya ng mga lapis sa mesa. Mas madaling magturo sa batang gustong matuto kaysa sa makisama sa matanda na gustong manakit. Bahagyang natahimik si Averon. Hindi siya natawa. Hindi rin siya nagtanong ng walang ingat. Sa halip ay maraan itong nagsabi, "Mukhang mabigat ang pinagdaraanan mo. Sanay na po ako." Iyon ang dalas na sinasabi ng mga taong masyado nang nasaktan. Napatingin sa kanya si Seraya. Iyon ang unang beses na may isang taong hindi galing sa mansyon ang nagsalita sa kanya na parang nakikita siya ng buo. Mula noon, paminsan-minsan silang nagkasabay sa legal clinic at sa outreach work. Hindi pa iyon pag-ibig. Mas tama sigurong sabihin na doon nagsimulang maranasan ni Seraya ang isang uri ng paggalang na hindi humihingi ng kapalit. Nakikinig si Averon. Hindi siya mapangusisa, ngunit mapakalinaw ang pakikitungo. Hindi siya parang mga lalaking kilala ni Lucasta na puro paporma at papuri lamang sa harap. Minsang inabutan siya nito ng payong habang paalis siya sa bodega at umuulan. "Mababasa ka," Sabi ni Averon. "Ayos lang po, sanay na ako sa biglahang ulan." Hindi dahilan ng pagiging sanay para pabayaan ang sarili. Napahawak si Seraya sa payong at marahang ngumiti. Maraming salamat. Sa mga sumunod na buwan, mas naging mabigat na ang himpapawid sa mansyon. Lumalala ang karamdaman ni Don Leo Vigildo. Si Veronique naman ay lalong naging abala sa pagpapalakas ng kapit sa mga negosyante at politiko sa bayan. Si Lucasta ay halos araw-araw nag-iensayo para sa nalalapit na engranding anibersaryo ng kanyang ina. Isang handa ang inaasahang dadaluhan ng mga pinakamayayamang pamilya sa lalawigan. At habang lumalapit ang araw ng handaan, mas napapansin ni Seraya na tila may kung anong masama ng binabalak laban sa kanya. Naririnig niya ang mga bulungan ni Veronique, Lucasta at ng mapanuyang pinsang si Celestine Aldevera sa veranda. "Siguraduhin mong hindi siya makikita." Mahina ngunit matalim na sabi ni Veronique isang hapon. "Madali lang iyon, tita," sagot ni Celestine. "Konting utos lang sa mga tauhan." "Napakahalaga ng gabing iyon," sabi naman ni Lucasta. "Ayokong may makita sa kanya. Sisirain lang niya ang imahe natin." Napatigil si Seraya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Hindi pa man niya alam ang eksaktong balak, dama na niya ang paparating na unos. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi takot ang naningibabo sa dibdib niya, kundi kakaibang pakiramdam na malapit nang matapos ang mahabang panahon ng pananahimik. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, makikisuyo muna ako. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saang lugar at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na habang binubuksan natin ang susunod na kabanata ng buhay ni Seraya, may mga taong nakikinig mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ngayon, tuluyan na nating pasuking ang gabing hindi na nakalimutan ng bida sa buong buhay niya. Pagkatapos marinig ni Seraya ang usapan ni Veronique, Lucasta at Celestine sa veranda, hindi siya agad kumilos. Nakatayo lamang siya sa likod ng pinto, tahimik parang estatwa, ngunit sa loob niya ay sunod-sunod ang tibok ng kaba. Hindi niya alam ang buong plano, pero sapat ang tono ng mga boses nila para maintindihan niyang may masama silang binabalak. "Siguraduhin mong hindi siya makikita." Paulit-ulit iyong umalingaw-ngaw sa isip niya habang naglalakad siya pabalik sa maliit niyang kwarto sa likod ng silangang pakpak ng mansyon. Dati, sa ikalawang palapag siya natutulog, malapit sa dating silid ng kanyang ama. Ngulit matapos mamatay si Don Leo Vigildo 1 taon na ang nakalipas, pinababa siya na Veronique at inilipat sa dating silid imbakan na inayusan lang ng kaunti upang magmukhang matitirhan. Nasa may pintuan pa lamang siya ng kwarto nang salubungin siya ni Tasing Belenya. "Iha," mahinang tawag nito.
Bitbit ang isang tray ng tsaa at tinapay. Kumain ka muna, maghapon kang hindi halos napahinga. Umupo si Serea sa gilid ng kama at pilit na ngumiti. Salamat po, Tasing. Pinagmasdan siya ng matanda. May bumabagabag sa'yo. Saglit na yumuko si Serea. Narinig ko po sila kanina. Parang may binabalak silang masama para bukas. Napabuntong hininga si Tasing at umupo sa lumang silya. Matagal nang may binabalak si Doña Veronique laban sa'yo, lalo na ngayon at marami siyang imbitahan. Gusto niyang malinis ang tingin ng mga tao sa pamilya. Malinis? Parang ako ang dumi. Hindi agad nakasagot si Tasing. Halip ay hinawakan nito ang kamay na. Hindi ikaw ang dumi sa bahay na to, iha. Tandaan mo yan. Tumahimik si Serea. Sa mga ganitong sandali, gusto sana niyang magsalita ng mas marami. Gusto sana niyang umiyak na parang bata at sabihin kung gaano siya napapagod. Ngunit ilang taon na siyang nasanay na nakakahigpit ang dibdib nang hindi nagsasalita. Kinabukasan, maagang gumising ang buong mansyon. Mula 5:00 ng umaga ay abala na ang mga tauhan. May mga aayos ng mga bulaklak sa Grand Foyer. May mga magpapakintab ng pilak sa hapag na kainan. May mga magbubuhat ng ilaw sa hardin at may mga tagaluto na halos hindi na mapakali sa kusina. Ang engranding anibersaryo ni Veronique ay hindi lang simpleng salo-salo. Isa itong sosyal na palabas. Paraan niya upang ipakitang matatag pa rin ang pangalan ng Aldevera, wala na si Don Leo Vigildo. Si Serea, gaya ng inaasahan, ang unang pinagtrabaho sa pinakamaruruming gawain. Serea! Sigaw ni Miren Laksamana, ang event coordinator na halatang sumisip-sip kay Veronique. Dalhin mo itong mga kahon ng centerpiece sa West Hall. Bilisan mo, parang wala kang buto. Opo, sagot ni Serea, kahit mabigat ang 2 kahon sa kanyang bisik. Hindi pa man siya nakakalayo ay sinalubungin na ni Lucasta. Suot ang mamahaling roba habang sinusuklayan ng stylist ang buhok nito. Ayan na naman siya, sabi ni Lucasta kay Celestine na nakasunod sa kanya. Parang multong gala sa bahay. Tingnan mo nga naman, dagdag ni Celestine habang nakatingin kay Serea mula ulo hanggang paa. Nagbibida-bida pa kahit simpleng utusan lang naman. Huminto si Serea. Noon pa man ay kaya na niyang manahimik sa pang-iinsulto, ngunit iba ang pakiramdam ng araw na iyon. Hindi takot ang nangingibabaw sa kanya, kundi pagod na pagtitimpi. May iuutos pa po ba kayo? Mahinahon niyang tanong. Napakunot ang noo ni Lucasta. Ang kapal ng mukha mo talagang sumagot ng ganyan. Hindi po ako sumasagot. Nagtatanong lang po. Ngumiti si Celestine. Nako, lumalaban na ang bastarda. Hindi nagsalita si Serea. Mahigpit lamang niyang hinawakan ng mga kahon at dumiretso sa West Hall. Buong maghapon siyang pinabalik-balik sa iba't ibang sulok ng mansyon. Pinapasan niya ang mga vase, pinupunasan ang mahabang pasilyo, inahayos ang mga pandekораsyong kandila at inuutusang sumalo sa reklamo ng mga supplier kapag kulang ang bayad o may aberya. Kapag may maliit na mali, siya agad ang pinagagalitan. Bakit hindi pa ito naayos? Sabi ni Veronique, bandang tanghali, itinuro ang isang lamesang bahagyang tabingi ang pagkaayos. Naayos ko na po kanina, baka lang may, wag mo akong pangunahan, putol ni Veronique. Masyado ka lang komportable rito. Nagtama ang tingin nila. Sa unang pagkakataon, hindi agad nagbaba ng mata si Serea. Napansin iyon ni Veronique, at hindi iyon nito nagustuhan. Makalipas ang ilang oras, dumating ang ilan sa mga panauhin para sa maagang cocktail gathering. Ang mansyon ay nabalutan ng ilaw, pabango at tunog ng kwartetong tumutugtog sa may hardin. Isa-isang dumating ang mga sasakyan ni na Don Ismael Viredo, Doña Salustia Montesero, Attorney Bryce Talvera at ang ilang kilalang pamilya sa bayan. Nagsisimula ng magistilang perpektong gabi ang lahat. Ngunit hindi kabilang si Serea sa larawan.
Bandang 6:00, nang halos tapos na ang karamihan sa mga gawain, palihim siyang bumalik sa kanyang silid upang sana'y makapagpalit man lang ng damit. Balak niyang manatili na lang sa likod ng bahay habang nagpapatuloy ang salusalo. Wala siyang intensyong guluhin ang handaan. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa kwarto, nadatnan na niya roon sina Lucasta at Celestine. Nakasandal si Lucasta sa aparador habang nakangiti. Si Celestine naman ay may hawak na panyo at tila nag-aabang. "Akala mo ba makakapaghihinga ka?" sabi ni Lucasta. "Ano na naman ang kailangan ninyo?" Lumapit si Celestine. "May utos si tita. Hindi ka pwedeng magpakita kahit sa likod ng hardin ngayong gabi." "Hindi ko naman balak humarap sa mga bisita." "Hindi sapat iyon," malamig na sagot ni Lucasta. "Dahil hanggat nandito ka, may posibilidad na may makita sa'yo na mga taong hindi dapat makalaman na may tulad mong nakakabit sa pangalang Aldevera." "Bahid din ito ng ama ko," mahinang sabi ni Sereya. "Huwag mong gamitin ang salitang ama ko sa paraang parang kapantay ka." Bago pa makaiwas si Sereya, biglang pumasok sa likod niya sina Rufino at Basto, dalawang tauhan na matagal nang sunod-sunuran kay Veronique kapalit ng dagdag na pera at pabor. "Ano to?" tanong ni Sereya, umurong ng isang hakbang. "Sundin mo na lang," sabi ni Celestine. "Huwag niyong subukan," sabi ni Sereya, mabilis na bumilis ang hininga. Ngunit huli na. Hinawakan ni Rufino ang kaliwa niyang braso habang si Basto ang humawak sa kabila. Nanlaban siya. Tinangkang sipain si Rufino, ngunit malalaki at sanay ang dalawang lalaki sa mabibigat na gawain. Napaatras siya ng pilit palabas ng silid, pababa ng service corridor hanggang sa likod ng mansyon kung saan madilim at walang masyadong tao dahil abala ang lahat sa harapan. "Bitawan niyo ako!" sigaw niya. "Lucasta, Celestine, ano bang ginagawa ninyo?" "Tumigil ka na," sabi ni Lucasta habang naglalakad sa likod nila. Dinala siya sa tabi ng lumang service gate malapit sa isang poste na noon ay gamit sa pagsasampay ng ilaw tuwing piyesta. Nandoon si Veronique, nakatayo ng tuwid sa mamahaling bestida, tila walang bahid ng kasamaan ang mukha sa liwanag ng garden lamps mula sa malayo. "Donya," namumutlang sabi ni Sereya, "ano pong kasalanan ko sa inyo?" Tinitigan siya ng malamig ni Veronique. "Ang kasalanan mo ay ang patuloy mong pag-iral sa harap ng mga taong hindi dapat makalaman na may tulad mong nakakabit sa pangalang Aldevera." "Hindi ko kasalanan na ipinanganak ako." "Huwag kang magdrama," lumabit si Veronique. "Nayon ang gabi ko at hindi kita hahayaang sirain ito." Tumanggi si Veronique kay Rufino at Basto. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Sereya ang gaspang ng lubid sa kanyang mga pulsuan. Itinali siya sa poste ng mahigpit, halos dumikit ang likod niya sa magaspang na kahoy. Napasinghap siya sa sakit. "Maawa po kayo," nanginginig siyang sabi. "Maawa?" Mapait na tawa si Celestine. "Naaalala mo ba kung ilang taon kang kinaawa ng tita ko? Hindi nga kita pinalsik noon pa." "Patahimikin niyo siya," sabi ni Veronique. Lumapit si Lucasta at hinawakan sa baba si Sereya. "Makinig kang mabuti. Mananatili ka rito hanggang matapos ang handaan. Kapag may nagtangkang iligtas ka, masasaktan lang sila. At kapag sinubukan mong sumigaw, sasabihin naming baliw ka." Bumagsak ang luha ni Sereya, hindi lamang sa sakit, kundi sa sukdulang kahihiyan. Sa malayo, rinig niya ang tugtog ng biolin, ang halakhakan ng mga panauhin, ang tunog ng mga baso. Habang sa harap ng mansyon ay nagsisimula ang marangyang gabi ni Veronique, siya naman ay nakatali sa dilim na parang hayop na itinago upang hindi makasira sa dekorasyon. Pagkaalis ng grupo, ilang minutong walang nangyari. Ang dibdib niya ay pabagsak na humihinga. Pilit niyang ginagalaw ang mga kamay, ngurit lalong sumasakit ang mga pulso niya sa higpit ng pagkakatali. Pagkaraan ng ilang sandali, may mahinang yabag siyang narinig. Si Sereya?" bulong ni Tasing Belenya. Lumapit ang matanda, naninginig ang kamay. "Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo?" "Tasing," napaluha si Sereya. "Pakiusap, tulungan niyo ako."
Lumilingon-lingon si Tasing sa paligid. May mga nagbabantay. Kanina pa kita hinahanap. Sinabihan akong huwag akong makialam. Baka palayasin nila ako. Hindi ko na kaya. Napapikit si Tasing na parang lumalamon sa konsensya. Ngunit bago pa siya makalapit ng todo, may boses na sumigaw mula sa di kalayuan. "Tasing, nasan ka na?" Sigaw ni Miren. Napaatras si Tasing. "Babalikan kita, iha, pangako." Umalis ito at muling iniwan si Sereya sa dilim. Hindi nagtagal, may isa na namang manting anino na lumapit. Si Pinafel, ang batang katulong na minsang tinuruan niyang bumasa ng label sa mga grocery box. "Ate," mahinang sabi ng bata. "Nakita kita kanina, umiyak ako." "Pina," halos pabulong na sabi ni Sereya, "umalis ka rito, baka makita ka." Ngunit hindi umalis ang bata. Mula sa bulsa ng kanyang apron, inilabas nito ang isang cellphone. "Nalaglag po ito kanina sa sala. Sa tingin ko po ay kay Celestine ito. Tinago ko." Natigilan si Sereya. "Bakit mo dinala sa akin?" "Kasi sabi niyo po dati, kapag may malaking problema, humingi ng tulong sa taong mabuti." Napapikit si Sereya, saka napaiyak. "Salamat. Bibilisan ko po. Baka mahanap ako." Pagkaalis ni Pinafel, pilit na inabot ni Sereya ang cellphone gamit ang naninginig na mga daliri. Hindi niya halos maigalaw ang kamay, pero naitapat niya ang screen sa palad. Ilang beses niyang pinindot ng mali ang keypad dahil sa panginginig. Isa lang ang taong pumasok agad sa isip niya, si Averon. Nang sa wakas ay tumunog ang tawag, halos sumabog ang dibdib niya sa kaba. 2 ring, 3, 4. "Hello?" Sagot ng pamilyar na tinig sa kabilang linya. Hindi agad nakasagot si Sereya. Umiiyak lamang siya ng taimik. "Sereya?" Biglang nagbago ang tono ni Averon. "Nasan ka?" "Nakatali ako." Basag ang boses niyang sabi. "Sa likod ng mansyon. Pakiusap." Isang iglap na katahimikan ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ngumit hindi iyon katahimikang walang laman. Katahimikan iyon ng isang taong pinipigilan ng sariling galit upang makapag-isip ng malinaw. "Sino ang gumawa niyan?" tanong ni Averon. "Si Veronique, sina Lucasta, Celestine." "Nasasaktan ka ba?" "Oo." Humigpit ang boses ni Averon, ngunit nanatiling kontrolado. "Makinig ka sa akin, Sereya. Huwag kang matatakot. Papunta na ako at hindi ka na nila muling hahawakan." Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, may pumasok na init sa nanlalamig niyang dibdib. Sa kabilang bahagi ng mansyon, lalong sumigla ang handaan. Naririnig na niya ang mga palakpakan. Marahil ay nagsasalita na si Veronique sa harap ng mga panauhin, nakangiting kilala bilang marangal na byuda at haliga ng lipunan. Ngunit sa likod ng lahat iyon, unti-unting lumalapit ang isang puwersang hindi niya inaasahan. Lumipas ang mahahabang minuto. May isang kotse. Sumunod ang isa pa. Mula sa dilim ng driveway sa gilid ng service gate, nakita ni Sereya ang pagdating ng mga ilaw ng sasakyan. Hindi iyon ang karaniwang marangyang dating ng bisita. Mabilis, diretsyo, at walang pag-aatubili. Naunang bumaba si Averon, suot na maitim na Amerikana, matigas ang panga at nagliliyab ang mga mata. Kasunod niya ang isang babaeng eleganteng mulit seryoso ang tindig, si Justice Malies Sarmiento. Nariyan din ang retiradong fiskal na si Attorney Osvin Cadeja, isang notaryo na si Elian Roque at 2 unipormeng pulis na halatang matagal nang naabisuhan. Nakita agad ni Averon si Sereya at sa sandaling iyon, nabiyayak ang gabi. Bago natin ituloy ang susunod na matinding yugto ng istorya, makikisabay muna ako sa iyo sandali. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Iba talaga ang pakiramdam kapag sabay-sabay nating sinusubaybayan ang buhay ni Sereya mula sa iba't ibang lugar. Ngayon ay nandito na tayo sa gabing magsisimulang mabasag ang mahabang katahimikan at kung saan ang mga taong sanay mang-api ay unti-unting haharap sa sarili nilang anino.
Pagkabukas ng pinto ng sasakyan at makita ni Averon si Sereya na nakatali sa poste sa gilid ng service gate, tila bumigat ang hangin sa paligid. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala, ngunit ang paraan niyang paglakad palapit sa dalaga ay supat upang maramdaman ng lahat na nakapaligid na tatus na ang panahon ng pananakot. Sereya, mahina ngunit nanginginig sa pigil na galit niyang sabi. Napaangat ng kaunti ang mukha ni Sereya. Namamaga ang mga mata niya sa kaiiyak, may bakas ng lubid sa mga pulsuan at nanginginig pa rin ang balikat. Nang makita niya si Averon, saka lamang siya parang tuluyang nanghina. "Averon!" bulong niya. Agad lumapit ang dalawang pulis upang alalayan ng pagtanggal ng pagkakatali. Ngunit si Averon mismo ang humawak sa lubid at marahang kinalag ang mga buhol. Ang bawat galaw niya ay maingat na para bang ayaw niyang madagdagan pa ang sakit ng dalagang ilang oras ng pinahihirapan. "Dahan-dahan," sabi ni Justice Maelis sa likuran habang ang notaryong si Elian Roque ay tahimik na kumukuha ng mga larawan at nagtatala ng eksaktong oras at sitwasyon. Ang attorney Osvin Cadeja naman ay nakatingin ng mariin sa paligid para bang bawat sulok ng mansyon ay sinusukat na niya sa isip bilang lugar ng isang krimen na matagal nang kinukonsinte. Pagkawala ng lubid, halos bumigay ang tuhod ni Sereya. Agad siyang nasalo ni Averon. "Okay ka lang. Nandito na ako," sabi nito. Hindi nakasagot si Sereya. Napakapit lamang siya sa manggas ng kanyang Amerikana, parang doon na lang siya kumukuha ng lakas upang hindi tuluyang madurog. Maya-maya, mula sa may garden walkway, nagmamadaling dumating sina Veronique, Lucasta, Celestine at ilang tauhan. Halatang may nagsumbong na may dumating na mga hindi inaasahang bisita sa likod ng mansyon. Ngunit nang makita nila kung sino ang mga naroon, lalo na si Justice Maelis at ang mga pulis, bahagyang nag-iba ang kulay ng mga mukha nila. "Ano itong kaguluhan sa likod ng bahay ko?" Matigas na tanong ni Veronique, bagamat hindi na kasing tigas ng dati ang boses niya. Hindi siya agad sinagot ni Averon. Sa halip, marahang niya munang ipinasuot ang Amerikana kay Sereya upang matakpan ang naninginig nitong katawan. Pagkatapos lamang noon, siya humarap kay Veronique. "Ang mas tamang tanong, Doña Veronique," malamig niyang sabi, "ay bakit ninyo tinali si Sereya sa isang poste sa dilim habang may handaan sa loob at walang ni isang doktor o autorisadong tao sa paligid? Malaking paratang yan, hiha. Siguruhin mong mapapatunayan mo." Si Celestine ang sumingit. "Hindi nyo alam ang buong nangyari. Matagal nang may problema sa ugali ang babaeng yan." "Talaga ba?" sabi ni Attorney Osvin. "Kaya ba may marka ng lubid ang magkabilang pulsuan? Kaya ba may larawan kami ng eksaktong sitwasyon niya bago pa man siya makawala?" Napatingin si Veronique kay Elia na may hawak pang kamera at dokumento. Doon na siya bahagyang nataranta. "Walang sino man ang may karapatang pumasok dito ng walang pahunyutlot. Ako ang tumawag sa kanila at si Sereya ang biktima rito, hindi kayo." Sa puntong iyon, may ilang panauhin nang nagpadpad sa likod ng mansyon dahil sa ingay. Una si Doña Salustia Montisero, kasunod si Don Ismael Viredo at Attorney Bryce Talvera. Maya-maya pa, nagdagdagan pa ang mga usisiro hanggang sa tila ang dating lihim na kahihiyan ay unti-unti nang nilalantad sa harap ng mismong lipunan gustong mapahangga ni Veronique. "Diyos ko!" bulasla si Doña Salustia nang makita ang bakas ng lubid sa braso ni Sereya. "Totoo ba yan?" "Hindi po siya nagsisinungaling," marahang sabi ng isang boses mula sa likuran. Lumingon ang lahat. Nandoon si Tasing Belenia, naminginig ngunit mataas na ang titig. Kasunod si Mang Ulderico, si Armino at maging ang batang Pinafel na mahigpit ang kapit sa laylayan ng palda ni Tasing. "Tasing," mariin sabi ni Veronique, "bumalik ka sa kusina. Hindi ka kasama rito." Ngunit hindi na umurong ang matanda. "Matagal na po akong nananahimik, Donya. Pero ako mismo ang nakakita ni Sereya na nakatali rito.
At bago pa yon, matagal na rin po naming silang nakikitang pinapahiya, ginagawang utusan at tinatawag na bastarda sa loob ng bahay na ito. Namuti ang labi ni Lucasta. Sinungaling! Hindi ako sinungaling. At hindi rin sinungaling si Mang Ulderico o si Armino o si Pinafel na siyang nagtago ng cellphone para makatawag si Serea ng tulong. Lahat ng mata ay nakapunta sa bata. Nanginginig man, tumanggo si Pinafel. Ako po ang nagbigay ng cellphone kay Ate Serea. Natakot ako, pero mas natakot ako na baka wala nang tumulong sa kanya. Natahimik ang paligid. Ang musika mula sa hardin ay tila lumayo at sa unang pagkakataon ng gabing iyon, lumitaw ang tunay na anyo ng mansyon, hindi bilang tahanan ng karangyaan, kundi bilang lugar ng matagal ng tinagong kalupitan. Hindi ito ang tamang lugar para sa dramang ito, pilit pang sabi ni Veronique, pero kapansin-pansin na ang panginigig ng boses niya. Kung may hindi pagkakaunawaan man, pwede namang pag-usapan ng pribado. Hindi na pribado ang bagay na ito. Mariing sabi ni Justice Mylis, ang initali ninyong isang babae at inilagay sa kahiyaan habang nagtitipon ng mga bisita, kayo na mismo ang nagdala nito sa antas ng pampublikong pananagutan. Si Attorney Bryce Talvera, na matagal ng legal advisor ng ilang kilalang pamilya sa bayan, ay tila nahihirapang lumunok. Kilala niyang mabuti ang pangalan ni Veronique. Ngunit kilala rin niya ang implikasyon ng presensya ni Mylis at Osvin. Doña Veronique, sabi niya ng maingat, mas mabuting magpaliwanag kayo ng maayos bago lalong lumala ito, napabaling si Veronique sa kanya. Waring nagtaksil ang isa sa mga taong akala niya ay laging papanig sa kanya. Samantala, si Serea ay unti-unti nang nauupo sa isang silyang dinala ni Armino. Patuloy siyang nanginigig at habang ang mga tao ay nagsasalita sa paligid, para bang malayo ang tunog ng lahat. Ngunit nang marinig niya ang boses ni Averon, saka siyang muling nakapirme sa kasalukuyan. Serea, mahina nitong sabi habang nakaluhod sa harap niya. Kaya mo bang magsalita? Tumingin siya rito. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na niya gustong manahimik para protektahan ang sinumang nang aapi sa kanya. Opo, sagot niya. Tumayo si Averon at humarap sa lahat. Kung gayon, dapat ding marinig ng lahat ang bahagi niya. Nagkatinginan ng mga bisita. Si Veronique ay halatang gustong pigilan yon, ngunit huli na. Huminga ng malalim si Serea. Hindi ito unang beses. Sabi niya paos ang boses ngunit malinaw. Hindi ako unang beses na pinahiya sa bahay na ito. Mula pagkabata, pinaramdam na sa akin na wala akong karapatan. Pinababa ako ng silid, inalisan ng lugar sa hapag, pinagtrabaho sa mga bagay na hindi naman para sa akin, tinawag na bastarda, pinagbawalang humarap sa mga tao, at ngayong gabi, initali nila ako para lang hindi ako makita ng mga bisita. May ilan sa mga panauhin ang napaiyak, hindi dahil bigla silang naging mabubuti, kundi dahil kitang-kita nila ang kanilang sariling pagkukulang. Ilang beses na ba nilang narinig ang chismis tungkol kay Serea, ngunit piniling wag alamin ang totoo. Ilang beses na ba silang numiti kay Veronique nang walang pakialam sa babaeng tahimik lamang sa likod ng bahay? Hindi ko pinili kung paano ako pinanganak, dugtong ni Serea. Hindi ko pinili kung ang maging anak ng unang minahal ng aking ama. Pero kahit kailan hindi ko inagaw ang lugar ng iba. Ang hiningi ko lang ay simpleng trato na parang tao. Napayuko si Doña Salustia. Si Don Ismael ay napahawak sa dibdib. Si Attorney Bryce ay napailing, narang may biglang naunawaan tungkol sa mga dokumentong minsan na niyang nadaanan sa mga papeles ni Don Leovildo. At doon nagsalita si Averon. Hindi lang ito usapin ng kahihiyan. May karapatan si Serea sa pangalan at bahagi ng pamilya niya. May legal documents na pirma mismo ni Don Leovildo na nagpapatunay na kinilala niya ang anak niya at may dokumentong nagsasaad ng bahagi ni Serea sa ilang ari-arian at trust accounts na matagal nang hindi binabanggit. Napatingala si Lucasta. Hindi totoo yan. Kung gayon, madali ninyong mapapabulaanan sa korte. Pero sa nakita namin ngayong gabi, mukhang hindi lang iyon ang kailangan ninyong sagutin. Parang nanghina ang tuhod ni Veronique. Hindi na siya sumigaw. Hindi na siya nagmukhang makapangyarihang reyna ng mansyon. Sa unang pagkakataon, mukha siyang taong nahuli sa gitna ng sariling palabas. Nagkaroon ng maikling katahimikan bago sumalita si Justice Mylis. Dahil sa kondisyon ni Serea at sa mga nakita naming ebidensya, maari nang magsimula ang kaukulang proseso para sa complaint at protective measures. Ngunit ngayong gabi, hindi na siya mananatili rito. Walang tumutol ni si Veronique na waring alam nang bawat salitang sasabihin niya ay maaring lalong palubog sa kanya. Dinala ni Averon si Serea sa sasakyan. Habang naglalakad sila palayo, naramdaman ni Serea ang mga tingin ng mga bisita sa kanyang likod. Pero iba na ang mga matang iyon sa mga matang matagal nang tumingin sa kanya bilang kahihiyan. May awa, may hiya, may pagkagulat at sa ilan,
May pagsisisi. Pagkasakay niya sa sasakyan, saka lamang siya napahikbik ng lakas. Tahimik lamang na inabot ni Averon ang isang malinis na panyo. Hindi siya nagmadaling magtanong. Hindi niya tinulak ang dalaga na magpakatatag. Matapos ilang minuto, nagsalita si Sereya. Akala ko wala nang maniniwala sa akin. Tinignan niya si Averon. Naniniwala ako sa iyo noon pa. Pero bakit parang ngayon ko lang nararamdamang totoo akong tao? Masakit ang tanong at mas masakit ang katahimikang sumunod. Dahil matagal kang pinalilibutan ng mga taong gustong kumbinsihin kang wala kang halaga, sagot niya sa huli. Pero hindi nila kayang burahin ang totoo. Hindi na sila bumalik sa mansyon. Sa halip, dinala siya ni Averon sa tahanan ng lola niyang si Doña Hervencia Sarmiento sa isang tahimik na bayan sa probinsya. Hindi kasing laki ng mansyon ng mga Aldibera ang bahay, ngulit pagpasok pa lamang nila sa maluwang na sala na may amoy ng lumang kahoy at tsaa, may kakaibang kapayapaang agad sumalubong kay Sereya. Lumabas ang matandang babae mula sa may hagdanan, suot ang simpleng saya at salamin sa ilong. Hindi ito nagtanong kung bakit magulo ang buhok ni Sereya o bakit namumugto ang mga mata nito. Tinitigan lamang siya nito ng ilang segundo, saka marahang lumapit. "Ikaw si Sereya," sabi ni Doña Hervencia. "Opo," halos mabulong niyang tugon. Humawak ang matanda sa kanyang pinsing. "Hindi ka na babalik doon ngayong gabi. Dito ka muna. Ligtas ka rito." Simple lamang ang mga salitang yun. Ngulat para kay Sereya, yun ang unang pagkakataon sa napakahabang panahon na may nagsabi sa kanya ng salitang ligtas. At totoong naramdaman niya yun. Bago tayo dumiretso sa mas malalim na yugto ng ating istorya, makikiusap muna ako sa iyo. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na habang sabay-sabay nating sinusubaybayan ang unti-unting pagbangon ni Sereya, may mga nakikinig mula sa iba't ibang bayan, siyudad at maging sa ibang bansa. Ngayon, pasok na tayo sa yugto kung saan ang isang babaeng minsang ginapos sa kahihiyan ay unti-unting natutong tumayo sa sarili niyang lakas. Ang unang umaga ni Sereya sa bahay ni Doña Hervencia Sarmiento ay hindi marangya, ngunit iyon ang isa sa pinakatahimik na umagang naranasan niya sa buong buhay niya. Walang sigawan, walang yabag na mga taong may utos agad sa kanya, walang matalim na boses ni Veronique, walang paalala ni Lucasta na hindi siya dapat makita, at walang malamig na tingin na parabang kasalanan niya ang simpleng paghinga. Sa halip, nagising siya sa tunog ng mga ibon sa lumang hardin, sa mahinang pagkalansing ng tasa sa kusina at sa amoy ng tsokolating may gatas na tila matagal niyang hindi naaamoy sa isang tahanang walang kasamang takot. Nang bumaba siya sa hagdanan, nadatnan siya ni Doña Hervencia sa hapag. Maayos na naupo habang nagbabasa ng dyaryo. Katabi nito si Averon, may hawak na folder at tila may iniisip na mabigat. "Magandang umaga," sabi ng matanda nang hindi nagtataas ng boses. "Magandang umaga po." Mahina ngunit maayos na sagot ni Sereya. Tinuro ni Doña Hervencia ang bakanteng upuan. "Maupo ka. Dito hindi ka nakatayo para pagsilbihan ng iba. Kumain ka muna." Hindi alam ni Sereya kung bakit nanikip ang lalamunan niya sa simpleng linyang yon. Marahang siyang naupo. At nang ilapag sa harap niya ni Aling Severina ang matandang kasambahay sa bahay ng mga Sarmiento ang mainit na pandesal, itlog at tsokolate, naramdaman niyang may kung anong sugat sa loob niya ang unti-unting hinahalos ng kabutihang hindi niya inaasahan. Tahimik muna silang kumain. Pagkaraan ng ilang minuto, si Averon ang unang nagsalita. "May mga kailangang asikasuhin. Inuna muna naming masecure ang statement ni Natasing Bilenya, Mang Uldarico, Armino at pati kay Pinafel. Ayokong maimpluensahan ng kampo ni Veronique." Napahinto si Sereya sa pagkain. "Pinafel, baka mapagalitan siya." "Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yun. Si Justice Maelis na mismo ang nag-ayos para mailayo muna siya doon kung kinailangan." Tumunggo si Sereya, ngunit halata pa ring mabigat ang dibdib niya. Binaba ni Doña Hervencia ang tasa. "Makinig ka sa akin, iha. Hindi natatapos ang pang-aapi sa isang gabi lang. Kapag sanay ang mga tao sa kapangyarihan, lalaban sila para hindi yun mawala. Kaya huwag mong usahang madali ang mga susunod na buwan."
Tumingin si Rhea sa matanda. Natatakot po ako. Dapat lang, sagot ni Doña Hervencia. Ibig sabihin, naiintindihan mo ang bigat ng laban. Pero ang takot ay hindi dapat maging dahilan para bumalik ka sa kulungan na pinanggalingan mo. Mula sa araw na yon, nagsimula ang isang bagong buhay para kay Rhea. Hindi pa magaan, hindi pa payapang ng tuluyan, ngulit malinaw na mas marangal kaysa sa dati niyang kinagisnan. Sa unang mga linggo, pahinga muna ang ipinilit sa kanya ni na Averon at Doña Hervencia. Pinatingnan siya sa doktor na si Doktora Felina Norquiza na nagkumpirmang bukod sa mga pasa sa kanyang mga pulpusan at balikat, matindi ang pagod at stress na matagal nang kinikimkin ng katawan niya. Inirekomenda nito ang sapat na tulog, tamang pagkain at katahimikan. Ngunit kahit tahimik ang paligid, hindi agad na tahimik ang isip ni Rhea. May mga gabi pa rin na nagigising siyang bigla, hinihingal habang pakiramdam niyang muli na naman siyang nakatali sa poste. Kapag may maririnig siyang malakas na kalabog sa kusina o biglang yabag sa pasilyo, napapatiglag siya. Minsan, habang umiinom ng tsaa sa baranda, bigla na lamang siyang nanginginig nang maalala ang tunog ng halakhakan ng mga bisita noong gabing yon. Isang hapon, nadatnan siya ni Averon sa hardin. Nakaupo sa lumang bangkong kahoy sa ilalim ng acacia tree. Hindi ka ulit nakatulog kagabi. Sabi nito, hindi na siya nagtangkang magkunwari. Kapag pinipikit ko ang mata ko, naririnig ko pa rin sila. Lumapit si Averon, ngunit hindi agad umupo. Gusto mo bang pag-usapan? Tila nakakahiya pa ring ikwento. Sagot niya, nakatingin sa malayo. Parang habang inuulit ko, mas nagiging totoo. Umupo si Averon sa kabilang dulo ng bangko. Nangyari na iyon. Totoo na iyon. Ang pinaglalaban natin ngayon ay ang katotohanang hindi iyon dapat mangyari sa'yo. Matagal bago sumagot si Rhea. Alam mo bang sanay na sanay akong manahimik noon? Kahit gutom, kahit pagod, kahit nilalait ako. Lagi kong iniisip na baka kapag hindi ako umimik, darating din ang araw na matatapos iyon. Pero hindi pala natatapos ang kasamaan kapag puro pagtitiis lang ang kapalit. Hindi kasalanan ng biktima kung bakit lumala ang pananakit. Kasalanan iyon ng mga taong gumawa at ng mga taong piniling tumahimik. Huwag mong akuin ang bigat na hindi naman sayo. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti niyang natutunang hindi lamang mabuhay ng ligtas, kundi mamuhay ng may direksyon. Sa tulong ni Doña Hervencia, muling binuksan ni Rhea ang mga aklat na dati niyang lihim na pinag-aaralan sa mansyon. Ngulit ngayon, hindi na siya nag-aaral ng palihim. Formal siyang ipinakilala ni Averon sa ilang kaibigan nitong eksperto sa property management, cooperative development, at social entrepreneurship. Isa sa mga ito si Professor Inigo Valderon na nagturo sa kanya ng batayan ng trust administration at community-based livelihood systems. May malinaw kang instinct pagdating sa tao at lupa. Sabi sa kanya ni Professor Inigo, minsang pinag-aaralan nila ang records ng lumang taniman. Ang kulang lang sa'yo noon ay espasyo at pagkakataon. At tiwala sa sarili, dagdag ni Rhea. Ngumiti ang propesor. Tama, pero ang tiwala sa sarili natututunan din, lalo na kapag may ebidensya kang kaya mo. Doon nagsimulang mabuo ang plano ni Rhea para sa isang livelihood at learning center para sa mga anak ng magsasaka at babaeng naiipit sa kahirapan sa mga lupain sa paligid ng San Jacobo. Hindi muna ito malaki. Sa simula, maliit lang na programa para sa basic literacy, food processing at sewing skills. Gulit iba ang dating nito dahil sa pangalang nakataya rito. Si Rhea, ang babaeng minsang itinago ng isang makapangyarihang pamilya, ay ngayoy unti-unting lumalantad upang tumulong sa mga taong matagal ding hindi pinapansin. Nang mabalitaan ito ni Tasing Belenya at Armino, agad silang dumalaw sa bahay ni Doña Hervencia. Pagbukas pa lamang ng pinto, napaiyak si Tasing nang makitang si Rhea na maayos na ang damit, mas maaliwalas ang mukha at hindi na nanginginig gaya ng gabing iniligtas siya. Iha, nangingilid ang luha nitong sabi. Akala ko hindi ka na namin makikita. Lumapit si Rhea at yinakap ang matanda.
Kayo po ang isa sa mga dahilan kung bakit kaya ko pang bumangon. Dumating din si Mang Uldarico makalipas ang ilang araw, may dala pang maliit na paso ng sampagita. Sabi ko sa'yo dati, may tutubo rin, sabi ng matanda habang iniaabot ang paso. Ngumiti si Rhea. Ngayon ko po naramdaman ang ibig ninyong sabihin. Hindi lamang ang mga alyado ang gumalaw. Sa kabilang panig, nagsimula ring lumaban ang kampo ni Veronique. May mga bulong-bulong sa bayan. May mga artikulo biglang lumabas sa isang maliit na lokal na pahayagan na pinamumunuan ni editor na Mauro Tindig na tila gustong palabasin si Rhea ay babaeng unuudyokan ng ambisyon at ginagamit lamang si Averon para maagaw ang yaman ng mga Aldevera. Maging sa social gatherings ay may ilang kumakalat na salita na baka raw sadyang pinalaki ang insidente ng poste para maawa ang publiko. Isang gabi, habang binabasa ni Rhea isang clipping ng mapanirang artikulo, napatingin siya kay Averon na kakagaling lamang sa bayan. Napapagod ka na ba? Sa ano? Balik tanong nito. Sa gulo na dala ko. Napatigil si Averon sa pag-aalis ng relo. Huwag mo namang sabihin yan. Pero totoo naman, kung hindi mo ako nakilala, wala kang ganitong mga away, ganitong mga hearing, ganitong mga paninira. Lumapit si Averon at inilapag sa mesa ang bagong documents na hawak niya. Piliin mo ang salitang gagamitin mo, Rhea. Hindi mo dala ang gulong ito. Ang dala mo ay katotohanan. Ang gumagawa ng gulo ay ang mga taong ayaw na mananggot. Napayuko siya. Minsan kasi, gusto ko na lang mawala. Hindi kita tinulungan para mawala ka. Tinulungan kita para mabuhay ka ng buo. Iyon ang isa sa mga gabing tuluyan ng napagtanto ni Rhea na ang pag-ibig nila ni Averon ay hindi lamang binuo ng pagliligtas. Unti-unti itong naging pundasyon ng paggalang, pagtutuwid at pagpilit na makita niya ang sariling halaga kahit kapag siya mismo ang nahihirapang maniwala roon. Lumipas ang 3 taon. Sa loob ng panahong iyon, nagbago ang takbo ng buhay ni Rhea sa paraang hindi biglaan, ngunit napakatibay. Ang maliit na livelihood program ay lumaki at naging Valenia Learning and Livelihood Center, isang organisasyong kinikilala na ng ilang simbahan, NGOs at lokal na kooperatiba. Si Pinafel, na noon ay takot lamang na batang katulong, ay isa ng iskular sa kolehiyo sa kursong education at tuwing bakasyon ay tumutulong sa literacy sessions. Armino ang namahala sa transport at logistics. Si Tasing Belenya naman ang nagturo ng food production sa mga kababaihan. Maging si Mang Uldarico ay nagkaroon ng urban gardening module para sa mga pamilya ng manggagawa. At si Rhea, hindi na siya ang babaeng naninginig sa bawat yabag sa pasilyo. Isang umaga, habang nagsasalita siya sa harap ng mga kabataang benepisyaryo sa bagong tayong training hall, sandaling napatingin siya sa bintana. Sa labas ay kita ang mga paso ng sampagitang itinanim nila noong unang taon ng sentro. Sa loob naman ay nakatingin sa kanya ang mga batang dati walang kumpiyansa, gaya nina Eska, Ben-Hur at ang bagong batch ng scholars. Hindi ko masasabi sa inyo na magiging madali ang buhay, sabi niya sa kanila. Pero masasabi kong hindi ibig sabihin ng pinagmulan ninyo ay hanggang doon na lang kayo. Hindi rin totoo na kapag matagal kayong minamaliit, maliit na kayo talaga. Minsan, kailangan lang ninyong marinig mula sa tamang tao na may halaga kayo. At kapag wala pang nagsasabi, matuto kayong sabihin iyon sa sarili ninyo. Palakpakan ng sumunod. Sa dulo ng hall, nakatayo si Averon, tahimik na nakangiti. Katabi niya si Doña Hervencia, nakaayos pa rin gaya ng dati. Ngunit may kakaibang lambot na sa tingin habang pinapanood si Rhea. Malayo na, mahinang sabi ng matanda. Oo, sagot ni Averon, at hindi pa siya tapos. Ngunit sa kabila ng pag-unlad na iyon, may paparating na bagong unos. Dumating ang balita mula kay Attorney Osvin at Justice Maylise na ang kaso sa ari-arian ay papasok na sa pinakamabigat na yugto. At higit pa roon, may bagong pangalan na umuugong sa likod ng mga dokumentong pilit na humaharang sa ilang lupang dapat sana'y mapunta sa trust ni Rhea.
isang negosyante kilala sa pagbili ng impluwensa at paninira sa mga mahihinang kalaban. Ang pangalan niya ay Lisandro Quibol. At ayon sa impormasyong hawak nila, hindi lamang siya kasosyo ng kampo ni Veronica, kundi kasama rin niya sa plano ang isang taong minsang tumawa habang pinapanood si Siraya na wasak, si Celestine. Bago natin tuluyang tapusin ang makulay ngunit masakit na paglalakbay na ito, makikisuyo muna ako sa iyo. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Mula sa unang sakit hanggang sa unti-unting pagbangon ni Siraya, marami na tayong pinagdaanan kasama siya. At ngayon, dumating na tayo sa pinakahuling yugto, ang kabanatang hindi na lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa katarungan, pagpapatawad at sa buhay na sa wakas ay pinili ng buuin ng isang babaeng minsang itinuring na walang lugar sa mundo. Pagkarinig ni Siraya ng pangalan ni Lisandro Quibol mula kina Attorney Osbin at Justice Maylise, alam niyang ang susunod na laban ay hindi na simpleng usapan ng pamilya. Isa na itong digmaang may halong negosyo, impluwensya at desperasyon ng mga taong ayaw mawalan ng kontrol. Nasa opisina sila noon ng Valenia Learning and Livelihood Center. Nakalatag sa mesa ang mga papeles ng ilang lupang nakabinding ang transfer. Tahimik ang paligid, ngulit mabigat ang hangin. Sigurado po ba tayo? Tanong ni Siraya habang hawak ang isang kopya ng land title history. Tumanggo si Attorney Osvin. May pirma si Celestine sa 2 dokumento na nagsasabing kinatawan daw siya ng isang private development consortium. Ang totoong nagfo-fondo roon ay si Lisandro. Anong gusto nila? Tanong ni Averon. Simple, sagot ni Justice Maylise. Ayaw nilang mapunta kay Siraya ang bahagi ng estate na maaaring ilaan sa trust para sa mga manggagawa. Kapag napasa kamay nila ang lupang iyon, pwede nilang gawing commercial complex, warehouse o ibenta sa mas mataas na halaga. Natahimik si Siraya. Sa isip niya, bumalik ang lumang poste, ang lumang mansyon, ang boses ni Veronica, ang halakhak ni Celestine. Ngulit hindi na siya ang babaeng dating nanginginig lang sa sulok. Inilapag niya ang dokumento sa mesa at mahinaw nang sabi, kung gusto nilang laban, ilalaban natin ito ng malinis. Nagkatinginan sina Averon at Malis. Sa boses ni Siraya, may bigat na hindi nagaling sa takot, kundi sa paninindigan. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ang mas sistematikong paninira laban sa kanya. May mga anonymous complaint na ipinadala sa ilang donors ng center. May mga lumabas na bali-balitang ginagamit daw ni Siraya ang pangalan ng mga Aldevera para sa personal na ambisyon. May mga nagtangkang takutin ng ilang empleyado at scholars ng center sa pamamagitan ng mga tawag at pananakot. Maging si Pinafel, na noon ay malapit nang magtapos sa kolehiyo, ay minsang sinundan pa uri mula sa sakayan. Nang malaman iyon ni Siraya, agad niyang ipinatawag sina Armino at Averon. Hindi na ito simpleng paninira, sabi niya. May intensyon silang manindak. Napakuyom ang kamao ni Armino. Kung gusto niyo po, sasamahan ko si Pinafel araw-araw. Sasagutin ko rin ang legal protection measures, sabi ni Averon. Hindi natin hahayaang bumalik ang takot sa buhay niyo. Ngunit kahit may mga taong handang dumamay sa kanya, dumarating pa rin ang mga gabing bigla siyang napapagod. Isang gabi, nadatnan siya ni Doña Hervencia sa veranda ng bahay, nakaupo sa dilim at nakatingin sa kawalan. Alam kong hindi ka natutulog, sabi ng matanda habang umuupo sa tabi niya. Napangiti si Siraya ng bahagya. Madali ko pong basahin. Hindi ka mahirap basahin, sagot ni Doña Hervencia. Mahilig ka lang magkunwaring kaya mo ang lahat ng mag-isa. Napayuko si Siraya. Minsan po naiisip, bakit hindi na lang ako namuhay ng tahimik? Kung tumahimik na lang ako noon, kung umalis na lang ako ng walang laban. At anong mangyayari? Putol ng matanda. Patuloy na aapihin ng mga tulad mo? Patuloy na mananalo ang mga taong binibili ang katahimikan ng iba? Hindi sumagot si Siraya. Siraya, marahang sabi ni Doña Hervencia,
Ang laban mo ay hindi na lang tungkol sa'yo. Kaya ka napapagod dahil mabigat ito. Oo, pero huwag mong maliitin ang kabutihang na itayo mo. Ilang babae na ang natulungan ng center mo. Ilang bata na ang nakapag-aral dahil sa iyo. Ilang tao ang natutong maniwalang may saysay sila. Nanginilid ang luha ni Sereya. Natatakot lang po ako minsan na baka isang araw, mawala ulit lahat. Kapag ang pundasyon ay takot, madaling mawala. Pero ang pundasyon mo ay paghihirap na tinawid mo, dangal na pinili mo, at ang mga taong totoong nagmamahal sa iyo. Hindi iyan madaling gibain. Ang mga salitang iyon ang naging sandigan niya sa mga susunod na buwan. Samantala, si Lucasta naman ay unti-unti ring dunanas ng mga bunga ng buhay na itinayo ng kanyang ina sa yabang at pagpapanggap. Marami sa mga dati nitong kaibigan ang unti-unting lumayo nang pumutok ang mas malalalim na detalye ng kaso. Ang mga dating lumalapit sa kanya dahil sa apelyido at handaan ay biglang naging abala. Minsan pa, may isang engagement proposal na matagal na niyang ipinagmamalaki ay biglang binawi ng pamilya ng lalaki dahil sa eskandalong bumalot sa mga Aldevera. Isang hapon, habang palabas si Sereya sa hearing room matapos ang isa sa mga pre-trial proceedings, nakita niya si Lucasta sa may pasilyo. Mag-isa ito, walang stylist, walang kaibigang nakadikit, at tila pagod na pagod. "Sereya," tawag nito. Huminto siya. Hindi siya lumapit, ngulit hindi rin siya tumalikod. May ilang segundong katahimikan bago nagsalita si Lucasta. "Hindi ko alam kung bakit kita tinawag. Baka dahil wala ka ng ibang matawag." Diretso ngunit hindi galit na sagot ni Sereya. Napangiti ng pait si Lucasta. "Marahil, sandali itong tumingin sa ibaba. Hindi ko alam kung bakit kita tinawag. Baka dahil wala ka ng ibang matawag." Diretso ngunit hindi galit na sagot ni Sereya. Napangiti ng pait si Lucasta. "Marahil, sandali itong tumingin sa ibaba. Hindi ko alam kung bakit kita tinawag. Baka dahil wala ka ng ibang matawag." Diretso ngunit hindi galit na sagot ni Sereya. Napangiti ng pait si Lucasta. "Marahil, sandali itong tumingin sa ibaba. Hindi ko alam kung bakit kita tinawag. Baka dahil wala ka ng ibang matawag." Diretso ngulit hindi galit na sagot ni Sereya. Napangiti ng pait si Lucasta. "Marahil, sandali itong tumingin sa ibaba. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Pero gusto ko lang sabihin na hindi ko na kayang itanggi sa sarili ko na mali kami. Mali ako." Hindi agad sumagot si Sereya. "Hindi ko pa kayang patawarin ka," sabi niya sa huli. "Pero salamat sa unang beses mong pagsasabi ng totoo." Tumanggo si Lucasta, at sa unang pagkakataon sa buong buhay nila, walang patagong talim ang pag-alis nito. Pagdating ng araw ng pinal na pagdinig, punong-puno ang courtroom. Naroon si Veronique, mas matanda na ang itsura kaysa sa totoong niyang edad at tila unti-unti nang kinakain ng mga taon ng pagmamataas at pag-alala. Naroon din si Celestine na halatang wala na ang dating tikas. Si Lisandro Quibol naman ay nanatiling formal ang postura, ngunit hindi na kasing tiwala ng dati nang nagsimula nang lumabas ang mga dokumentong nag-uugnay sa kanya sa pamimeke ng representasyon at pangingihimasab sa trust assets. Isa-isang inilatag ni Averon kasama ang legal team ang ebidensya. Nariyan ang mga dokumentong pirmado ni Don Leovigdo na nagkikilala kay Sereya at sa bahagi nito sa ari-arian. Nariyan ang testimonya ng mga empleyado. Nariyan ang records ng paninira, ang transfer attempts, ang chain of coordination ni Celestine at Lisandro at maging ang patunay na may sistematikong pagtatangkang pigilan ang community trust na itinatayo ni Sereya. Ngulit ang pinakamatinding sandali ay nang personal na magsalita si Sereya sa witness stand. Hindi siya umiiyak, hindi rin nanginginig. Tinitigaran niya lamang ang hukom at malinaw na sinabi, "Hindi po ako naglalayong maghigante. Kung paghihiganti lang ang habol ko, matagal na akong nagpadala sa galit. Ang gusto ko po ay kilalanin ang totoo, na ako ay anak ng aking ama. Ako ay tao.
at na walang sino man, gaano man kayaman o kakilala, ang may karapatang yurakan ang dangal ng iba at pagkatapos ay itago iyon sa likod ng magandang pangalan. Tahimik ang buong courtroom. Ang mga lupang ito, dugtong niya, ay hindi ko hinihingi para ako'y magmukhang panalo sa lipunan. Ipinaglalaban ko ito dahil nakita ko kung paano nabubuhay ang mga manggagawang dekadang nagtrabaho ng walang sapat na pagkakataon. Kung may naituro man sa akin ang lahat ng sakit na dinanas ko, iyon ay ito. Kapag minsan kang itinuring na walang halaga, mas mauunawaan mo ang kahalagahan ng pagbibigay ng espasyo sa mga taong matagal ding hindi nakita. Ilang linggo matapos ang pagdinig, lumabas ang desisyon. Pabor ito kay Serea. Kinilala ng hukuman ang buong legal na karapatan niya bilang kinikilalang anak ni Don Leo Vigildo. Inatasang ibalik at ilipat sa wastong trust at pamamahala ang mga bahaging dapat ay para sa kanya at sa community program. Pinagbabayad ng danyo sina Veronique at ang iba pang sangkot sa pang-aabuso at paninira. Nahabla rin sila Sandro sa kaukulang mga paglabag kaugnay ng pandaraya sa mga dokumento at iligal na pakikialam sa estate transfer process. Nang mabasa ang desisyon, hindi napasigaw si Serea, hindi siya nagdiwang ng maingay. Pumitit lang siya, at sa loob ng ilang tahimik na segundo, naramdaman niyang may isang mahabang tanikala sa loob niya ang tuluyang naputol. Ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng hatol ay ang paglalagak ng malaking bahagi ng lumang Aldevera Estate upang gawing women's shelter, scholarship center at livelihood compound. Nang unang beses na bumalik si Serea sa dating mansyon matapos ang pinal na desisyon, hindi na siya bumalik bilang batang pinapalaya sa tingin. Bumalik siya bilang babaeng may malinaw ng karapatan at layunin. Nasa likod pa rin ang lumang poste. Hindi ito ginalaw ng panahon, ngunit kita pa rin ang kalumaan at pagkabulok nito. Huminto siya sa tapat nito. Kasama niya noon si Averon, ngunit alam nitong may ilang sandaling kailangang sa kanya lamang. Marahang hinawakan ni Serea ang magaspang na kahoy. Dito ako halos nawalan ng sarili. Mahina niyang sabi. Pero hindi ka na dito nagtatapos, sagot ni Averon sa likuran. Tumanggo siya. Ipapatanggal ko ito. Sigurado ka? Hindi para kalimutan, sabi niya habang pinupunasan ng isang luhang tumakas sa gilid ng mata niya, kundi para palitan ng isang bagay na buhay. At totoo nga, makalipas ang ilang linggo, ang lumang poste ay ipinatanggal at sa mismong lugar na iyon ay itinanim ang isang punong roble, matibay, malalim ang ugat at inaasahang mabubuhay ng maraming dekada. Sa paanan nito, may maliit na plaka na hindi nagpapangalan ng sinuman, kundi may simpleng linyang, sa lahat ng minsang itinago sa dilim, naway maranasan ninyong tumayo sa liwanag. Ilang buwan matapos ang desisyon, dumating si Veronique sa isa sa mga lumang silid ng mansyon na noon ay inaayos na para gawing counseling room para sa women's shelter. Humingi ito ng pahintulot na makausap si Serea ng burbado. Hindi agad pumayag si Averon, ngunit si Serea mismo ang nagsabing handa na siya. Pagpasok ni Veronique, halata na ang pagbagsak nito. Wala na ang dating kinis ng mukha, wala na ang maayos na tikwas ng yabang sa balikat. Umupo ito sa tapat ni Serea at ilang sandaling hindi makapagsalita. Ano po ang kailangan ninyo? Tanong ni Serea. Napayuko si Veronique, saka dahan-dahang tumanggo. Inggit, sabi nito. Iyon ang totoo. Inggit ako sa alaala ng ina mo. Inggit ako sa uri ng pagmamahal na alam kong ibinigay sa kanya ng ama mo kahit wala na siya. Inggit ako dahil anong ayos ko sa buhay ko, alam kong may bahagi ni Leo Vigildo na hindi kailanmang naging sa akin. At tuwing nakikita ka, para kong nakikita ang paalala noon. Tahimik na nakinig si Serea. Mali ang ginawa ko, patuloy ni Veronique. Hindi ko na mababawi. Wala akong may pagmamalaki. At alam kong hindi ako karapat-dapat, pero humihingi ako ng tawad. Matagal bago nagsalita si Serea. Hindi ko mabubura ang ginawa ninyo. At hindi ko rin ipagkakaila ang sakit na iniwan ninyo sa akin. Pero pinapatawad ko kayo. Napaangat ang mukha ni Veronique. Pinapatawad ko kayo, ulit ni Serea. Hindi para maging magaan ang konsensya ninyo, kundi para makalaya ako sa bigat na hindi ko na kailangang dalhin buong buhay. Napahaghulab si Veronique. Hindi siya inakap ni Serea, hindi rin siya aliwin. Ngunit sa desisyon na iyon, tuluyan na niyang ibinalik sa sarili ang kapangyarihan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Makalipas ang ilang buwan,
Ikinasal si Serea at Averon sa hardin ng dating Aldevera Estate, ngayon ay bahagi na ng bagong community center. Hindi enggrande ang seremonya, ngunit napuno ito ng mga taong totoong naging bahagi ng kamilang pagbangon. Sina Doña Hervencia, Justice Maylis, Attorney Osvin, Tasing Belenya, Mang Uldarico, Armino, Aling Severina, Professor Inigo, Doktora Felina, si Pinafel na ngayon ay ganap ng guro, at dosena-dosenang mga babaeng natulungan ng shelter at livelihood center. Maging si Lucasta ay dumalo, tahimik lamang sa likod, at bago matapos ang seremonya ay lumapit ito kay Serea. Huli na ang lahat para maibalik ang mga taon. Sabi niya, pero gusto kong humingi ng tawad sa abot ng kaya ko. Tiningnan siya ni Serea. Simulan mo sa pagbabago ng buhay mo. Iyon ang pinakamahalagang tawad. Tumango si Lucasta. At sa unang pagkakataon, hindi na bilang magkaribal sila nagkatinginan, kundi bilang dalawang babaeng magkaibang tinahak. Kapwa sugatan ng pagpapalaki at pamilyang hindi marunong magmahal ng tama. Nang gabing iyon, matapos ang seremonya at habang unti-unting nauupos ang mga ilaw sa hardin, naglakad sina Serea at Averon patungo sa punong roble na itinanim sa dating kinaroroonan ng poste. Hinawakan ni Averon ang kamay niya. Tahimik ka. Napangiti si Serea. Iniisip ko lang, ang layo na pala. Mula saan? Mula sa batang takot na takot makita ng tao. Huminto siya sa harap ng puno. Dahan-dahan niyang hinaplos ang balat nito. Noon, mahina niyang sabi, akala ko ang pinakamagandang mangyayari sa buhay ko ay may isang taong magliligtas sa akin. Pero ngayon alam ko na, mas maganda pa pala ang mabuhay ng hindi na kailangang iligtas ulit. Yumakap siya ni Averon mula sa likod at sa ilalim ng gabing iyon, hindi na madilim, hindi na mapanakit, hindi na puno ng kahihiyan. Nakangiti si Serea habang pinagmamasdan ang lugar na minsang naging saksi sa pinakamababang sandali ng buhay niya at ngayoy naging ugat ng panibagong simula para sa napakaraming tao. Siya na minsang tinawag na bastarda ay hindi na lamang nakabangong. Siya ay naging tahanan ng pag-asa para sa iba. At sa wakas, natagpuan na rin niya ang tahanang matagal na ipinagkakait sa kanya. Hindi sa apelyido, hindi sa mansyon, hindi sa aprobasyon ng lipunan, kundi sa sarili niyang dangal, sa mga taong tunay na nagmahal sa kanya, at sa buhay na pinili niyang buuin mula sa abo ng sariling pagdurusa.